Yun, good morning sa inyo guys. Good morning. Another day, another ride. Ngayon ay Sunday, September 24. Pupunta nga pala tayo ngayon sa Tagaytay. Gusto ko lang malaman ng sitwasyon doon. Hindi kasi natuloy yung night ride namin noong nakaraan eh. Magna-night ride sana kami, kaya lang nagkaroon ng tinatawag nilang smog o fog, yung nagbubuga ng asupre ang Bulkang Taal. So ngayon titingnan natin kung normal na uli o kalmado na yung Bulkang Taal. Tingnan natin sitwasyon ngayon. May dalawang LPA nga pala ngayon na pumapaligid sa bansa, pero yung isa nakalabas na daw, sabi sa balita, sabi sa Pag-asa. Sana ganito lang ang panahon, hindi tayo ulanin ano. Yan oh, magandang ganitong panahon lang oh. Walang araw, walang maitim na ulap, as in, ano ba yan? Parang yung buong lugar nababalutan ng usok. So, malalaman natin yan pag nakarating tayo doon sa sa Tagaytay. Yan guys, nandito na tayo sa San Pedro, Laguna. Ito ngayon yung sitwasyon. Wala namang masyadong mga sasakyan pa. Mukhang okay naman ang sitwasyon dito. Ganun pa rin ang panahon. Andito tayo ngayon sa Binyan, Laguna. Tingnan natin kung nagbubuga pa rin siya ng smog. Tingnan natin kung may mga bukas na restaurant, or tingnan natin kung may mga bukas na tindahan. Tuturo ko nga pala sa inyo yung ipapandaan papunta sa Tagaytay. Kung ayaw nyo dumaan sa sa yung common na dinadaanan ng mga sasakyan, yung Santa Rosa Tagaytay Road, yung highway doon, yung Balibago na tinatawag. Kung ayaw nyo dumaan doon, meron isa pang daan dito na hindi ko naman matatawag siya na shortcut. Matatawag ko lang siya na konti ang sasakyan. Yun, saka medyo hindi mausok. Ito yung daan na medyo tahimik. Tingnan natin yung sitwasyon ng Taal Volcano, kung nagbubuga pa rin siya ng smog. So ngayon parang wala na rin naman. Tingnan natin kung kalmado na siya. Sana nga lang wag siya pumutok ano. Yan, dito tayo dadaan imbes na sa may Santa Rosa Road. Dito sa may na yan, yung intersection ng Binyan na malaking intersection. Kakanan kayo. Yan, kakanan ko yan. Hindi tayo dediretso, kasi diretso ay papunta dun sa Santa Rosa. Yun yung common na dinadaanan ng mga rider sa may Santa Rosa Tagaytay Road, yung papasok ka sa may Balibago. Yan, yun yung common. Pero ito, isa pang daan, o yung alternative na route o ruta na dadaanan natin, papakita ko lang sa inyo. Bihira ang traffic dito, dire-diretso ng takbo dito. Makaka-encounter lang kayo ng stoplight doon na sa may malapit sa pag malapit na tayo sa tulay natatawid ng SLEX, doon tayo makaka-encounter ng mga stoplight na, pero dito wala pa. Welcome, Province of Cavite. Yan. Cavite pa rin naman to, yung bayan lang ng Carmona. And ito yung sinasabi ko na na stoplight, tatawid ng SLEX. Doon tayo dadaan sa may Paliparan. May maliit na daan doon na ang tagos natin ay Silang Cavite, na malapit na rin sa Tagaytay.
Kung ayaw nyo lang ng ano, mauusok na lugar. Kasi pag doon kayo sa Balibago, Santa Rosa Road, ay sigurado ang dami yung makakasabay na sasakyan doon, mga truck. Dito naman meron din naman, kaya lang hindi ko naman sinasabing ito yung pinaka shortest way. Ito lang naman yung ano, yung alternative route. Kung sawa na kayo doon sa isang daan na papuntang Tagaytay, kung madalas nyo na dadaanan yon, meron pa dito. Yan, dire-diretsuhin nyo lang yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano, palatandaan kung saan kayo liliko. Kasi wala naman yung markings eh. Meron siyang landmark pero wala siyang markings na nakalagay na to Tagaytay. May landmark lang siya, tuturo ko sa inyo yung landmark. Yan, madadaanan nyo yun, Walter Mart at Shakey's. Yan, palatandaan yan na tama yung tinatahak nyo. Yan, may isa pa tayong stoplight. Medyo mahaba ang stoplight dito. Yan guys, papunta tayo, paakyat tayo ng Carmona Zigzag. Ang tawag namin dati dito, Carmona Zigzag, Governor's Drive. Mag-iingat kayo dito kasi maraming nadidisgrasya dito. Kasi nga malapad yung highway, nakakatoksong pumiga. Ang daming truck dito pagka weekdays. Buti ngayon wala masyado. Dito kasi bumababa yung mga truck. Yan guys, nandito na tayo sa yan. May signage na papuntang Dasmariñas. Diretsuhin nyo lang yan. Yan. Yan, medyo malapit na tayo, no. Pag nakita nyo yung Jollibee, medyo malapit na tayo. Medyo binabagalan lang natin ng konti gawa nung ituturo ko sa inyo yung palatandaan eh. Kung saan kayo kakaliwa. Ayan, nakikita nyo yung Wilcon sa kanan. Yan, Wilcon Depot. Yan, pag nakita nyo yan guys, malapit na kayong kumaliwa. Keep lang kayo ng left lane. Wilcon Depot yan. Yan, tama babasa ko. Malapit na tayong kumaliwa. Yan, hindi pa dito ha. Yan, tapos may madadaanan kayong intersection na ganito. Yan. Yan, papunta yan sa Dasma. Ito, diretso lang, diretso nyo lang. Yan. 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 Tapos pag nakalagpas kayo ng Jollibee, yan yung Jollibee oh. Yan. Nakikita nyo yung Motolite Unitap. Diyan kayo kakaliwa. Yan, sumignal na kayo, nakakaliwa kayo dyan. Bawal mag U-turn dito, pero pwedeng kumaliwa. Yan. Medyo patigasan na lang na mukha sa pagkakaliwa kasi walang traffic light dito eh. Yan, mag-iingat lang kayo no. Yan. Ito yung sinasabi kong daan. Dito less ang usok, less ang sasakyan. Medyo hindi lang kagandahan yung road, pero carry na rin. Yan, ingat lang pala kayo dito, baka baka mapabilis kayo ng takbo, hindi nyo namalayan. Maraming humps dito. Ang humps pa dito walang kulay, kakulay pa ng semento. Yan, yung bagong gawa Unitap. Basta tandaan nyo, kakaliwa kayo pag nakita nyo yung Jollibee, may nakita kayong Unitap papunta doon. Siguro hindi ko lang alam kung pwede na siya i-google Unitap. Yan, tingnan mo yung daan dito, yun. Diba? Malalaman din natin ang sitwasyon dito about sa Taal Volcano. Alam niyo ba kung bakit ako dito dumaan? Kasi ang sabi daw, ang smog o yung tinatawag na VOG ba yung VOG? May kasama siyang carbon dioxide na binubuga. Asupre yun eh. Asupre, yung bukod sa asupre, may halo siyang carbon dioxide, parang sulfuric carbon dioxide, something na binanggit sa balita. So dito maraming puno, diba? Kung hindi kayo nag-cutting classes sa science dati, sinasabi na ang puno ay nag-absorb ng carbon dioxide, tapos i-convert niya into oxygen. So kung maraming puno dito, medyo safe ka sa smog. Kasi unang-una, i-convert niya lang yun sa
Lalo na kung ang bahay mo malapit lang sa mga puro puno. I-convert niya lang yung sa ano sa oxygen. So hindi niya lang may i-convert yung mga yung sabihin natin yung mga sand. Siyempre, solid ano na yun eh. Yan, tingnan mo yung mga puno dito oh. Yan, kaya although naka-face mask ako, nag-face mask nga pala ako ng ano, yung medyo makapal para sigurado na rin. Although naka-face mask ako, kasi kung mabaho yan, talagang kahit naka-face mask ka, maamoy mo eh. Wala naman ako naamoy. Mamaya malalaman natin doon, kasi ang Tagaytay medyo marami din puno eh. Kumpara mo sa ano, sa Talisay, sa baba. Yan, tuloy-tuloy lang to. Ano? Ang ganda ng daan dito. Yan eh, dito ito yung sinasabi kong humps na mag-iingat kayo. Yan, double humps pa yan oh. Tapos yung humps niya hindi pa maganda, yung pagkaka-curve. Ayan, medyo na-semento na tong part na to kasi dati basag-basag talaga. Ito may basag-basag pa oh. Ano? Nasa nagsemento na pala sila ng ibang part. Pero ito malalim pa rin oh. Mga truck kasi din dumadaan dito iba, pero hindi naman ganun kadami. Yun nga lang syempre, dahil looban to, hindi naman nila lalagyan siguro yung ilalim ng semento ng mga bakal-bakal. Tingnan mo, wala naman siyang bakal oh. Kaya madali siya mabasag. Ito lang naman yung part, maikli lang to. Medyo tsatsagain nyo lang. Passable naman siya. Pero at least tahimik, di ba? Kung gusto niyo yung pasyal na ride, eh dito na kayo dumaan. Mamasyal nga kayo, di ba? Kaya kayo namamasyal kasi gusto niyo yung mga ganitong lugar. Kaya nga kayo pupunta sa Tagaytay. Eh para sa akin, mas magandang daanan to kumpara sa Santa Rosa Tagaytay Road, yung highway doon. Kukunti na daan dito, kukunti lang din kasi nakakaalam nito. Yung mga malalapit lang dito nakakaalam nito. Saka yung mga bikers, yan. Ito yung ruta nila. Karamihan kasi ang alam doon sa may Santa Rosa Tagaytay Road. Kung mapapansin nyo, oh, wala masyadong sasakyan. Oh, di ba? Ang lamig pa ng hangin. Kanina kasi doon sa may highway, ang init. Ang lakas nga ng hangin pero medyo mainit sa katawan eh. Dito, medyo malamig. Hindi pa naman tayo nakakaakyat totally sa Tagaytay eh. Pero malamig na oh. Yan, ingat kayo dito oh. Yung humps na naman. Marami pa yan. May mga dadaanan pa kayo mga humps dito. Kasi may mga subdivision dito at ano, mga village eh. Dadaanan. Tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan liliko. Kasi may mga daan dito na ano na eh, may mga lilikuan. Pero mga dalawa lang siguro yun. Yan. Importante yun. Baka mamaya kung saan kayo mapapunta. Yan guys, tuloy-tuloy lang ano. Kanina wala pang lilikuan doon. Pero dito meron na. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung saan liliko dito ha. Kakanan kayo dito. Yan, kakanan kayo dito. Matapos yung kumanan, yan, kakaliwa kayo. Yan, may makikita kayong daan sa kaliwa. Kakaliwa kayo dyan. Kasi doon Aguinaldo Highway yan pag diniretso mo. Wag dyan, maraming ano dyan, sasakyan at mausok. Yan, dito kayo kakaliwa. Yan. Yan, tapos tuloy-tuloy lang. Ingat lang kayo sa mga humps. Daming humps dito kasi looban nga to eh. Yung mga bahay kasi dito, saka school. Yan, tuloy-tuloy nyo lang. Huwag muna kayong liliko. Pag may nakikita kayong mga road na likuan, huwag muna. Mamaya ituturo ko sa inyo kung saan liliko. Huwag kayong papasok doon sa mga road na ano, nakikita nyo pinapasukan ng maraming sasakyan. Hindi doon ang daan. Yan, turo ko sa inyo mamaya. Yan, dito. Yan o. Pag nakita nyo yan, Duchess Royal, kumaliwa kayo. Duchess Royal Hotel and Private Resort yan. Kumaliwa kayo, huwag kayong kakanan. Pabalik kayo nyan. Diretso lang. Marami nagtitinda ng halaman dito. Mga mahilig sa halaman, mga plantito, plantita. Pwede kayo mamili dito. Ako hindi naman ako mahilig sa halaman eh. But I love nature. Ayan, may road na naman oh. Papuntang Nuvali yan. Ayan oh. Yan. Huwag kayong kakaliwa dyan. Punta ng Bali yan. Diretso lang kayo. Kasi pag pumunta kayo ng Bali, pababa na uli kayo.
Sarap. Sarap ng hampas ng hangin, no? Swerte din ng mga tao ng mga nakatira dito. Walang problema sa init. Yun nga ang problema lang talaga pag nag-alboroto yung Taal. Yun lang ang problema. Sayang man sana walang Taal dyan. Walang Taal volcano. Kung walang Taal volcano sana dyan, ang ganda siguro dyan lalo. Magbo-boom ang mga businesses dyan. Kaya lang yung iba ngayon natatakot na rin magtayo ng business around dyan sa Taal. Lalo na naging active na uli siya. Yan guys, pag nakita nyo to, yan o, yung House of Maharlika na signage. Kakanan kayo, huwag kayong dediretso. Yan yung sinasabi kong likuan. Huwag kayong dediretso, kumanan lang kayo. Yan o, dyan sa compass turn right. Yan, kanan kayo dito. Pag nakarating na kayo dito, ibig sabihin medyo malapit na kayo sa Tagaytay. Medyo pa lang. Yan. Gaya na sinabi ko kanina, hindi ito yung shortcut papuntang Tagaytay. Ito ay alternative route papuntang Tagaytay. Kung gusto niyo ng medyo sariwang hangin na dadaanan. Yan. Wala kasi masyadong sasakyan dito. Yan. Puro naamoy ko halaman. Yung dahon, yun yung naamoy ko. At least hindi usok kumpara naman sa usok. Pag nakaligo kayo dito, mas magandang daan dito kasi mas maraming puno, saka mas maraming halaman dito kumpara doon kanina. Hindi naman naka-face mask mga tao dito. Sabihin medyo kumalma na yung Tapos may minadaanan kayong basketball court dito. Yan, malapit na tayo sa sa Tagaytay. Medyo malamig na sa katawan yung hangin. Actually kanina pa malamig, pero ngayon mas malamig siya. Yan. Yan sinasabi ko sa inyo, mas maraming mga puno dito. Wala naman ako nakikitang bakas ng parang mga abo-abo. Wala naman. Talagang lang talaga yun. Isang araw. Smog. Casa Terrazola. Madadaanan nyo din yan. Isa yan sa palatandaan na tama pa yung tinatahak nyo. Ang daming tao dito. Ano meron dito? Vietnamese Filipino cuisine. Sundan nyo lang tong road na to, hindi kayo maliligaw dito. Yun, taniman ng pinya Ganda Harvest time. Para na pumutok yung Taal. Kung makapansin nyo, yung paligid ng Taal nasira yung mga puno. Kasi nga dahil pumutok siya, nasunog. Pero tumaba yung lupa, kaya mabilis din umusbong yung mga puno. Ayan, may madadaanan kayong barangay hall. Humps. Ingat kayo. Yan, pag may nakita kayong ganito nag-Y, sa kaliwa kayo, huwag kayong kakanan. Yan, tapos dire-diretso na to. Alright. Ito na yung diversion road na tinatawag to Batangas Bypass Road. Yan. Pero hindi tayo dadaan dyan ngayon. Andito na tayo sa highway ng Tagaytay. Yan. Yan na yung highway ng Tagaytay. So yan, nakikita nyo, may ampak kaliwa, papunta yan doon sa Palace in the Sky. Ang pakanan, papunta yan doon sa Rotonda, papuntang Mahogany. So ngayon, pupunta muna tayo sa kanan para i-check natin kung bukas yung mga establishment sa Mahogany. Tingnan natin. Punta na tayo ng Mahogany, kung saan maraming marami ding doon kinakainan, restaurant sa Mahogany. Tingnan natin sitwasyon. Yan, andito na tayo ngayon sa highway ng Tagaytay. May mga nag-ride pa rin naman pero hindi na ganun kadami. Madami talaga ito pag linggo lalo na mga ganitong oras.
Mamaya pagkatapos natin sa Mahogany, silipin natin dun sa may sungay. Mas masisilip natin ang Taal dun eh. May sungay, bababat lang tayo ng kaunti. Wala masyado. Kasi dito pa lang maano na eh, marami na sasakyan eh. May mga karinderyang bukas, mga tindahan ng halaman bukas. Yan, bukas naman sila. Ibang restaurant bukas. Yan, dito pa lang traffic na yan eh, malalaman nyo eh. Ayan oh, wala masyado sasakyan eh. Bukas sa mga restaurant, wala lang masyadong customer. Gawa nga nung nag-aalala doon sa smog. Ano, bukas sila. Kadalasan yan guys, traffic na yan dito. Ang haba na ng traffic yan dito tuwing weekend. Lalo sa hapon. Pero ngayon wala oh. Ang luwag. Ang lamig nga ng hangin eh oh. Ang lamig. 10:35 ng umaga. Yan, Leslie's Restaurant. Oh, bukas. Open. Starbucks. Open. Ang dami nga eh. Guys, huwag kayo matatakot mag-ride pag may ganyan. Mababasa mo naman yung sitwasyon kasi may social media na. Hindi mo na kailangan abangan sa TV. Dito tayo sa Mahogany Market kasi dito dinadayo din to eh. Diba? Pinapadaan na rin pala sa kabila kasi dati one way yan eh. Yan. Ito yung Mahogany Road. Saka kung uulan man, ulan lang yan. Diba? Ang importante, nakapag-ride ka. Yung smog, hindi mag-face mask ka. Ganun lang yan kasimple eh. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Manila, Tabaya, Amadeo. Open. Nakatunganga na nga lang yung mga crew. Kasi nga wala masyadong pumunta. Makakain kaya? Isip ko kung dito ako kakain eh. Pero silipin lang natin siguro. Yan, lechon inasal. Bukas. Naamoy ko nga yung luto nila eh. Bango. Yan, yun sa papuntang kanan, yan yung palengke. Diyan kumakain yung mga riders. Mga nagbubulalo. Yan. Hindi na natin papasukin yan, no? Ikutin lang natin to. Ikutin lang natin to para malaman lang natin sitwasyon dito sa Tagaytay. Siguro nagkaroon na ng problema talaga nung isang araw, nung September 22. Kasi yun talaga yung pinaka makapal yung smog. Pero ngayon wala na oh. Normal na uli. Ulan? Mukhang hindi naman uulan. Ang puti ng ulap eh oh. Oo. Diba? Ang ganda nga mag-ride ngayon. O di mainit. Diba? Walang ulan. Sarap. So hanggang dito na lang siguro tayo kasi palengke na to eh. Iikot na tayo dito. U-turn. Normal naman dito eh. Ngayon sisilipin na lang siguro natin yung sa may sungay naman. Silipin natin yung Taal. Ito yung Mushroom Burger Restaurant. So, open din sila oh. Yes, Mushroom Burger. Open din pero walang tao. Kasi nga natatakot dun sa Bulkang Taal. Baka nga naman biglang sumabog. Huwag naman sana. Open din ng Sky Ranch oh. Ngayon pala maganda mamasyal kasi talagang walang tao halos. Wala kang kasiksikan. No need for siko-siko sa pila. Bukas ang dami nakapark eh. Diba? Magpe-face mask ka nga lang talaga para sigurado. Kapag nasa labas ka.
Yan, yung N94 yung gamitin o kaya yung N95. Para makasiguro ka lang. Pero yung mga residents naman dito, tulad nung dinaanan natin kanina, wala naman ako nakitang nag-face mask. Hindi naman siguro kasi magpe-face mask lang siguro sila pag sumakit yung ilong nila. Mukhang okay naman kasi unang-una daming ang puno dito. Ayan, no? Maraming magko-convert ng carbon dioxide sa kain na kayo dito, walang customer, lugi ang Sunday tuloy. Affected ang mga businesses. Saturday, Sunday pa naman sana ang pinakamalakas na business dito kaya lang gawa nga niyang Taal, naapektuhan. Bagong Starbucks bagong Starbucks. Dalawa na pala Starbucks dito. Pero parang mas gusto ko yung Starbucks dun sa kabila. Yan yung isang Starbucks. Ito yung luma na Starbucks. Yan parang sarap magkape Yan, kakanan tayo dito. Yan may signboard na Talisay. Ito ang sitwasyon sa Sungay ngayon. Ito ang boundary ng ng Talisay, saka katabing bayan pala ng Talisay ay ang Sungay sa Tagaytay. Yan, papasok na tayo ng gateway to Taal Volcano, Talisay. Yan, ito yung view deck. Ito muna tayo dito. Silipin lang natin. Kita ba dito? Tingnan mo nga naman. Oo nga, medyo maano pa siya. Medyo masmag. Kasi hindi dapat ganyan yan Yan lalo na dun banda. Kung nakikita nyo sa video. Yan nakikita nyo sa video, medyo masmag siya. Ayan hindi makita masyado yung yung pwesto ng Taal. Kuha na natin ng magandang kuha. Yan ang sitwasyon ng Taal ngayon. Affected talaga yung mga taga dyan sa baba, sa Talisay. Saka siguro sa Agoncillo yan. Hindi ko rin masyado makita yung yung bundok na makulot. Yun, nakita na natin ang sitwasyon sa sa Taal. Diyan sa may Talisay. Kahit hindi na tayo bumaba, kita naman natin na mas siya. So dun lang naman talagang affected yung Talisay. Kaya kung pupunta kayo dun, talagang magdoble kayo ng face mask. Ibig sabihin talagang makapal yung smog. Pero hindi na rin naman siya kumalat. Hindi tulad nung nakaraang araw. Siya, kalat siya hanggang dito, hanggang Laguna, saka sa Batangas. Pero ngayon mukhang hupa na sa ibang lugar, doon na lang talaga sa may Talisay. So pabalik na tayo sa Tagaytay. Yan, picnic group. Open din siya, kaya lang wala masyadong tao. Wala masyadong namamasyal. Nakatenga din yung mga Bajaj RE na bumabiyahe dito. Pero pwedeng mamasyal. Tingnan natin yung sitwasyon dito. Ito naman yung papuntang Palace in the Sky. Ito na guys, nandito na tayo sa malapit na tayo sa Palace in the Sky. Medyo ibang pakiramdam ko dito parang dito medyo affected yung smog. Hindi ko alam hindi ko sure, pero iba yung pakiramdam ko kumpara dun sa kanina. Siguro dahil dito papunta yung hangin ng smog.
Kasi pati may mga nakikita ako sa kalsada na may mga puti-puti. Unlike do sa dinaanan ko kanina, wala. Pero dito parang ano eh, parang iba eh. Pero wala naman masyado naamoy na mabaho or something. Bali kakaliwa tayo dito, no, para ano, hindi tayo magpapalas in the sky. Titingnan ko lang kung ano, kung may mabibilihan na akong suman dito, kasi may masarap na suman dito na binibilan kami. Kasi ito nga pala yung tindahan ng suman na binibilan namin. Tingnan natin kung mayroon pa. Magkano nga isa nito? Pabili nga ng ano. May ano kayo, yung parang ano ba yan, latik? Yan. Suman, guys. Pang merienda mamaya. Dito lang yan. Mahirap kasi siya makita. Wala siyang signboard na tindahan. Pero masarap ang suman nila dyan eh. Tingnan mo, konti na lang natira. Ito lang best na ako nakapunta dito. Kung palatandaan ko lang, yan yung gate na yan. Pag lumagpas na ako dyan, ibig sabihin, katabi lang niya yung ano, sumanan. So, akyat na ulit tayo ng Tagaytay kasi doon na lang tayo magtangalian. Nabili ko nga pala yung suman dun dito sa Barangay Casile. Maganda pumunta dyan kapag umaga kasi tama-tama sa almusal. May kapimbarako din sila dyan. Yung kapimbarako nila dyan yung binubuhusan ng mainit na tubig. Hindi siya yung nakakulo na. Siya yung binubuhusan ng mainit na tubig dun sa tasa. Yun nga guys, yan ang mga sitwasyon. Yan, crosswind. Bukas din sila, hindi sila affected. So ngayon, yan nga yung sitwasyon ngayon sa Tagaytay. Dito sa Tagaytay, yan, nilibot natin hanggang doon sa Mahogany. Tapos bumaba tayo doon sa may Talisay ng konti para lang masilip yung Bulkang Taal. So ngayon, babalik tayo kung saan tayo umakyat kanina. Doon ulit tayo dadaan kasi mas ano yun, mas convenient daanan para sa akin kapag pauwi, kapag papunta sa amin, para dyan sa highway. Kasi dyan sa highway lalabas ka rin naman sa Santa Rosa, edi doon na ako sa may ano, sa may Silang, para ang labas ko Carmona na. Yan lang ang sitwasyon ngayon sa Tagaytay. Normal naman. Sa inyo na lang yan kung gusto nyong bumiyahe bukas o ngayon. Sa inyo na yon. Mag-iingat po tayo palagi sa ating mga paglalakbay, lalo na sa mga nagmamotor na katulad ko. Ride safe po palagi. Mag-iingat po tayo palagi sa mga biyahe. Sa mga interesado din dumaan sa dinaanan ko kanina at dadaanan ko ngayon, itong palatandaan yan. Kasi ito yung karaniwan na Santa Rosa Tagaytay Road. Yan. Ito yan, di ba? Lalagpas kayo diyan pag galing kayo ng Palace in the Sky. Lalagpas kayo diyan. Tapos dire-diretsuhin nyo lang. Nasa right side yon pag galing kayo ng Palace in the Sky. Keep right lang kayo. Mag-keep right lang kayo. Yan. Kakanan kayo dito. Yan. Tandaan nyo lang yan. Malabag First Street. Yan. Kanan kayo dito. Ito yung dinaanan natin kanina na wala masyadong sasakyan. Yun lang po. Hanggang dito na lang ang video ko. Yan ang sitwasyon niya sa Tagaytay at sa Talisay. So pauwi na uli tayo. Maraming salamat sa panonood. Paki-like and subscribe na rin sa channel ko. Malaking tulong po sa akin yun. Salamat po.